Good morning everyone. So umaga pong ito ating pong tatalakayin ng mas malalim, mas malinaw, at mas may hugot mula sa salita ng Diyos ang Mark of the Beast. Sometimes masyado na po siyang often naririnig po natin on a daily basis, especially right now, escalating yung mga nangyayari sa Middle East, parang at some point nakakatakot na parang nagiging common na lang po siya, na parang hindi na po natin inuungkat o inuugat doon sa kung saan dapat siya hugutin sa Biblia, sa salita ng Panginoong Hesukristo. Okay? Ang Mark of the Beast po ay talagang napaka-importante na alam ng bawat mananampalataya. It's not that dahil masasapit nila ito. Ngayon, mga mananampalataya sa church age, automatic, hindi na po natin daranasin na mag-decide regarding sa Mark of the Beast, whether we are going to take it or not, dahil ira-rapture na po tayo. Pero napakahalaga po na gumawa tayo ng mga content na gaya nito, just in case may mga maiwan, no, na mga mahal tayo sa buhay na alam naman natin na ngayon na hindi mananampalataya, no? At sila po ay isip-isip during that time upon watching this kind of videos na meron po tayo. At hindi ko po alam nga lang kung the Antichrist will remove all the videos on YouTube, which is very easy for him to do. Ganun lang ng kanyang kamay, no? Pero, yes. Pero ang mahalaga po, ngayon pa lang po pag-aralan po natin ito. At kung sakaling napanood mo to at hindi ka pa nagdedesisyon para kay Kristo, ay magdedesisyon ka talaga right after hearing this. Okay, meron lang po akong 5 puntos tungkol sa Mark of the Beast. Ang unang punto ko po dito ay placement on the body. Ito po ay merong koneksyon, kumbaga didikit sa iyong katawan. Okay? The Bible specifies 2 very specific locations. The right hand or the forehead. It is not described as something hidden, but as a clear mark of identification. Okay? Placement on the body. Tandaan po ninyo, i-place ito sa body ng mga tao. Okay? The Bible specifies 2 very specific locations, the right hand or the forehead. It is not described as something hidden, but as a clear mark of identification. Kailangan kang ma-identify sa pamamahala ng Antikristo. Kaya magre-require siya na ikaw ay matatakan. Pero ang kagandahan po nito, yung mga makakapagbasa ng Bible, magdadalawang isip. Kaya po sila yung magiging tribulation saints. Number 2, economic necessity. Maingay po yung aso ng kapitbahay. Hindi po sa amin yon. Lakas po, no? Siyempre, pag narinig po nila yung aso ng kapitbahay dun sa harapan, mga aso rito, ganun din po. Pero wala po akong panahon para ikat itong video. Importante sa atin, yung laman ng video, hindi po yung naririnig natin na outside noise. Okay, number 2, ito po ay isang economic necessity. Parang nung nagpa-vaccine po tayo, it is an economic necessity para hindi na magkahawa-hawa ng COVID-19 way back 2020 or 2021, ano man yan, no? Okay, economic necessity. The mark acts as a digital or physical key to the economy. Without it, an individual is effectively locked out of the financial system, unable to buy basic necessities like food or clothing. Hindi ka makakabili ng pagkain mo, damit mo, whatever na gusto mo. Number 3, it is a sign of alliance. It is more than just technology. Higit pa ito sa teknolohiya. It is a spiritual branding. O, yan na po sinasabi ko. Nung na-born again tayo, ang branding natin, Holy Spirit. Brand tayo. Ang brand natin, Holy Spirit. No? O, tignan niyo po ito, ha? It is a spiritual branding. Receiving the mark is presented as a conscious choice to worship the beast and reject the divine. Yung divine ang Panginoong Jesus, no? Nire-reject mo si Jesus, pero sasambihin mo ang beast. Making it a symbol of loyalty. Ayan. Ang Antikristo, hindi lang siya magre-require na ikaw ay tatakan. At pag nagpatatak ka,
magre-require siya ng loyalty mula sa'yo. E-expectin niya loyal ka sa kanya. Ika-4 naman po, ano po yung itatatak? Ito po ang numerong 666. Alam niyo, ito po ang pinaka-widely debated na verse kung ano po ba ang kahulugan nito. Maliit pa lang po akong bata, believe it or not, ito na po ang naririnig ko na noong pa man. May nagpunta pa nga po sa bahay. Hindi ko alam kung anong rehilyon niya, no? Kung ano yung dala niyang rehilyon. Pero marami siya, nakamaleta siya, tapos may mga dala siya ron ng mga pamphlets ng rehilyon nila. Sabi niya, ang 666 daw ay yung Papa sa Roma. Ayan. Kaya ako, lumaki ako talagang, marami rin po naman naniniwala during that time. Hindi na po ako magbabanggit, pero may idea po ako kung anong klaseng, kung ano yung rehilyon na yon. Namimigay sila ng mga pamphlets, namimigay sila ng mga brochure, mga ganon. Ayun, alam niyo na kung ano po yun, no? So, ayun, sabi niya, yung Papa raw po sa Roma, ang number 666. Ngayon, pinag-usapan nila, ang tagal nila ng uncle ko. Ang sabi ng uncle ko, paano naman siya naging 666? Tapos pinaliwanag niya, meron siya mga calculations. Imagine niyo, noong pang-araw yan, maliit pa lang akong bata. Ha? Ito po ay nasa, kung hindi ako nagkakamali, nasa early 90s, no? Early 90s, ilan na yan, no? Ang tagal na. Pero may mga calculations na siyang nalalaman tungkol sa Antichrist. Pero, hindi ko lang po sure kung buhay pa yung matandang yun. Siguro wala na po siya nga, ang tagal na po noon. May edad na rin po siya noon. Hindi po katulad noon, hindi po katulad ngayon, na ang dami pong mga pagkakataon tayo para mas mapag-aralan ito in a very digital manner, mas quick manner. Pero noon talagang magka-calculate, mag-e-speculate, you not just calculate, you will going to speculate also, and then evaporate. Palpak yung naano mo, di ba? Wala, palpak. Nag-evaporate lang yung mga pinagka-calculate mo. Di ba? Kasi hindi naman po yung Papa sa Roma ang Antikristo. Not him. Not him in many ways. Okay? Number 4, ulitin ko, the number is 666. The text explicitly links the mark to a name or a number. Ito nga po, name. Pangalan. Sabi niya, ang Papa sa Roma. Paano naging Papa sa Roma kanong chewin ko? Basta, kinalculate niya, naalala ko eh. Okay. While modern interpretations range from barcodes to biochips, the scripture defines it as the number of a man. May dahilan naman pala siya. The number of a man. So, siguro itong pinagbasehan niya, it is a number of a man. Tandaan niyo ba? Kaya siguro, kumpiyansa yung matanda na yon sa kanyang rehilyon na tinuturo na it is number of man. Kaya sabi niya yung Papa raw sa Roma. Way back 90s pa yan. Ha? Number 5, panghuli. It is a universal implementation. The form it takes will be enforced across all social strata. It is described as being forced upon the small and great. Makinig po mabuti. Wala nang mayaman. Mayaman ako. Ayaw ko magpatatak. Mayaman ako. Hindi mo ako mapipilit. No. I-insist niya. May implementation eh. Force. Force. Kailangan magpatatak ka. Pag hindi, ganito, ganyan. Yan. It will force upon the small and great, rich and poor, free and slave, implying a globalized, mandatory system. Nakakatakot pakinggan yan. Mandatory system. Pag hindi mo ginawa, may consequence. Ang consequence ipapatugis at ikaw ay papahanap. During that time, ang mga tao po, yung mga naiwan, hindi naman sila spiritual eh. Wala silang pakialam sa kaligtasan ng kaluluwa nila. All their care is yung kanila pong makakain, yung comfort, yung mga bahay, mga material things. Walang kinalaman sa Panginoon, sa kagustuhan nila yan. Okay? So, tignan po natin. Tignan po natin dito. So, sinasabi ko po sa inyo, then a third, Revelation 14:9, then a third angel followed them, saying with a loud voice, if anyone worships the beast in his image and receives his mark on his forehead or on his hand. Ibig sabihin, pag natatakan ka na ng mark of the beast, kay Satanas ka na forever. Okay? So, yun lang po at marami po salamat
God bless po.